Pinalayas ako ng sarili kong ama sa burol ni Mama, pero ang lihim na narinig ko sa lumang radyo ang tuluyang sumira sa buong pamilya. Umuulan ng gabing iyon. Mabigat ang hangin habang nakatayo ako sa labas ng lumang bahay namin sa probinsya ng Davao. Basang-basa ang polo ko, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang maliit na bag na parang buong buhay ko lang ang laman. 7 taon akong hindi umuwi. 7 taon mula nang itakwil ako ng sarili kong ama. At ngayon patay na si Mama. Pagpasok ko sa bahay, agad akong sinalubong ng malamig na tingin ng mga kamag-anak. Parang may krimen akong ginawa. May gana ka pang magpakita, bulong ng tita Lina ko. Hindi ako sumagot. Diretso akong lumapit sa kabaong ni Mama. Nangingilid agad ang luha ko nang makita ko ang maputla niyang mukha. Mama, sorry po, mahina kong sabi habang nanginginig ang labi ko. Pero bago pa ako makalapit ng tuluyan. Layas! Bumagsak ang buong sala sa katahimikan. Nakatayo sa likod ko si Papa. Namumula ang mata niya sa galit. Wala kang karapatang umiyak dito, sigaw niya. Papa, gusto ko lang magpaalam kay Mama. Noong nabuhay siya, hindi i-engir siya binisita. Parang sinaksak ang dibdib ko. Napayuko ako habang nakatingin ang lahat sa akin na parang ako ang kontrabida. Hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam kung bakit ako umalis. Hindi nila alam kung gaano ako nasaktan. 7 taon bago iyon. Ako ang paboritong anak ni Mama. Tahimik lang ako, mahilig mag-aral at nangangarap maging engineer. Pero si Papa? Galit siya sa akin simula bata pa lang ako. Mahina ka. Wala kang silbi. Hindi ka tunay na lalaki. Araw-araw parang may jera sa bahay. Habang si Kuya Marco, bida lagi. Yan ang totoong anak ko, proud na proud pang sabi ni Papa noon. Isang gabi, narinig kong umiiyak si Mama sa kusina. Pwede bang tigilan mo na si Daniel, pagsusumamo niya kay Papa? Hindi ko anak yan. Nanigas ako sa likod ng pinto. Parang tumigil ang mundo ko. Anong ibig mong sabihin, umiiyak na tanong ni Mama. Alam kong may lalaki ka noon. Hindi siya dugo. Hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng bahay ng gabing iyon. Walang dala kundi ilang damit at galit sa dibdib. Simula noon, hindi na ako bumalik. Sa Maynila ako nagsimula ulit. Nagtrabaho ako sa construction habang nag-aaral sa gabi. Minsan 1 beses lang ako kumakain sa isang araw. Pero tiniis ko. Dahil gusto kong patunayan na may halaga ako. At nang makapagtapos ako bilang engineer, ang una kong gustong balikan ay si Mama. Pero huli na ang lahat. Patay na siya. Habang nagwawala si Papa sa burol, biglang lumapit ang matandang kapitbahay naming si Mang Isko. Daniel, may iniwan sa'yo nanay mo. Iniabot niya ang isang lumang transistor radio. Nagtaka ako. Bakit radyo? Pakinggan mo raw. Pagdating ng hating gabi, mag-isa akong naupo sa lumang kwarto ko. Pinindot ko ang play button na nakatago sa ilalim ng radyo. At doon, narinig ko ang boses ni Mama. Daniel, kung naririnig mo ito, ibig sabihin wala na ako. Bigla akong napaiyak. Anak, patawarin mo ako dahil hinayaan kitang lumaki sa galit ng Papa mo. Nanginginig na ang buong katawan ko. Pero may kailangan kang malaman. Tumigil ang paghinga ko. Hindi ka anak ng ibang lalaki. Anak ka ng Papa mo. Nanlaki ang mata ko. May sakit ang Papa mo noon at sinabi ng doktor na hindi siya pwedeng magkaanak. Simula nang mabuntis kita, naniwala siyang niloko ko siya. Parang sasabog dibdib ko. Pero Daniel, may isa pang sikreto. Narinig ko ang mahinang hikbi ni Mama sa recording. Si Marco, hindi siya anak ng Papa mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Siya ang anak ng lalaking minahal ko bago ko nakilala ang Papa mo. Tuluyang nanghina tuhod ko. Pero pinili kitang protektahan dahil alam kong ikaw lang ang totoong mabuting anak namin. Hindi ako makahinga sa sobrang shock. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya pagkatapos ng burol. Bumaba ako, dala ang radyo. Papa, malamig kong sabi. Nilingon niya ako nang may galit. Ano na naman? Pinindot ko ang play. At sa harap ng buong pamilya, narinig nilang lahat ang katotohanan. Namutla si Papa. Habang si Kuya Marco unti-unting napaupo.
Ano, bulong niya. Biglang sumigaw si Papa. Hindi. Kasinungalingan Pero tumulo ang luha niya. Unang beses kong nakita siyang mahina. Lahat ng taon, nanginginig niyang sabi habang nakatingin sa akin, ikaw pala talaga ang anak ko. Tahimik akong tumingin sa kanya. Pero ako yung itinapon mo. Tahimik ang buong bahay. Walang makapagsalita. Lumuhod si Papa sa harap ko. Ang lalaking buong buhay akong sinaktan lumuhod sa harap ko. Patawarin mo ako, anak ti. Pero minsan, kahit gaano kalalim ang sorry, hindi na nito kayang buuin ang taong matagal nang winasak. Tumalikod ako habang umiiyak siya sa sahig. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako naman ang piniling umalis. Hindi dahil talunan ako, kundi dahil alam kong hindi lahat ng pamilya ay deserve ng pangalawang pagkakataon. Aral ng kwento. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa sariling pamilya. Ang galit, duda, at maling akala ay kayang sirain ang maraming taon ng pagmamahalan. Bago tayo manghusga o manakit ng sariling dugo, siguraduhin muna nating alam natin ang buong katotohanan. Dahil may mga salitang kapag nabitawan habang buhay ng dala ng taong nasaktan,